Hello mga kayamis! For today's episode po ay nagluto po ako ng pulang sinigang na baboy sa gabi. Ayan, masarap po ang sabaw pag ganitong oras nating uwian na. So ito na, tara tikman muna natin. Oh, wow! So, nagpainit lang po ako ng kawali at nilagay ko na po yung ating mga karne. Inayos ko po ang pagkakalagay niya kasi pag mamantikain po natin to, malinis na po yan. Tapos ay tinakpan ko lang siya ng mga ilang minuto at pagka maya-maya po ay naglabas na nga po siya ng mantika niya. At sa puntong ito ay ginisa ko na yung ating sibuyas at yung ating kamatis. Yung ating kamatis po, mas masarap po siya pag medyo nadurog o yung malambot po para humalo po yung lasa niya doon sa ating karne. Tapos takpan po ulit natin. Ayan. So sa puntong ito, hindi pa masyadong nadurog o lumambot yung ating kamatis. Kaya ang ginawa ko po ay pinisat-pisat ko po siya. Ayan po oh. So, after nyan ay tinimplahan na natin. Naglagay po ako ng patis at maraming paminta. Kasi po ako po talaga ay mahilig po talaga sa pagkain na maraming paminta. Ayan. So, inilagay na din natin yung ating gabi at hinalo-halo ko lang siya. Ayan. Pagkatapos, ay nilagyan ko na siya ng madaming tubig kasi marami kami dito sa bahay at madami kaming higop ng sabaw kaya maraming tubig. Tinakpan ko lang po siya at pagkatapos ng mga 1 oras, tamang-tama ay malambot na po yung ating gabi at yung ating baboy po, yung ating karning baboy ay malambot na rin. And then, naglagay na din pala ako ng radish or yung sa Tagalog ay labanos. Ayan, so hinalo-halo ko muna at yun, tinimplahan ko na ng ating paboritong sinigang powder or sinigang mix. Ayan, so iba talaga ang lasa no pag mayroon tayong nilalagay na sinigang mix, mas lalo siyang lumasa at umaasim. Ayan. So, pagkatapos ay naglagay din pala ako ng tubig para mas dumami yung sabaw. At tinakpan ko na din siya hanggang sa maluto yung ating radish. At sa puntong ito nga, tinry ko na at ito na, luto na nga yung ating radish. Pati yung ating taba ng baboy luto na din. Ito palang gulay is hindi ko na na-videohan paglagay ko ng ating okra, talong at sitaw. Sinabay ko lang siya paglagay. Ayan, hinalo-halo ko na kasi sa puntong ito, medyo crunchy na to. Ayoko siya yung medyo malambot. At nilagay ko na din yung ating kangkong. Ayan, so dahil nga red sinigang, naglagay tayo ng tomato sauce. Ayan, sinimot ko naman siya. Ayan, nilagyan ko ng konting tubig para masimot at minix ko na din. Iba naman yung richness niya pag nilagyan mo siya ng tomato sauce. Ayan, parang mas lalong nag-thicken pa yung sabaw at mas malasahan mo talaga yung kamatis. Yung may lasang kamatis effect yung sa sinigang mo. Ayan, mas masarap siya for me. So, pwede nyo din siyang itry. So, ayan, ito na nga po. Luto na yung ating sinigang. Ayan, ayoko pong masyadong malambot yung gulay natin. Gusto ko yung medyo crunchy siya. Kaya yan, tama na yan para sa akin. Lutong-luto na yan. So, tara na at atin nang iserve para matikman na natin. Tara, kain tayo mga kayamis! Thank you Lord for this food. Amen. Siyempre, lagyan natin yan ng sausawan, sili. Sarap. Oh, wow! Sarap. Gulay. Wow, napakasarap po. Kain. Lasubo po. Ay, grabe ang sarap. Lasubo daw. Sarap. Ang sarap ng taba.
So yan mga kayami, sana ay matry niyo po itong luto ko. Nakakaiba kasi meron tayong nilagay na tomato sauce. Ito na naman po si Yuri na laging nag-iwan ng kasabihang. Laging kumain ng tama lang para yummy like Yuri. Shh.